go ahead po. 2 minutes, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumain na ho ba kayo? Ako po si Sunny Domingo, isang magsasaka at agriculturist. Hindi ko lang alam kung nakakain na kayo, nakatikim na kayo ng masarap na bigas. Pero hindi ako nakatayo dito para magsabi na merong 20 pesos na bigas. Ako ay tumatayo para maging kinatawan ng mga 3 milyon na magsasaka sa Senado, 1 milyon na mangingisda, 1 milyon na farm workers, at saka 10 milyon na IP. Yun po ang ipinunta ko dito. At ako po ay bago sa pagpasok ng formal sa politika, although I've been working with campaigning for politicians for the last 53 years of my life. I am now 83 years old, but if you ask me what am I doing here, my answer would be standard. Advocacy doesn't age. I may age, but my advocacy will remain. So, basahin ko na lang po yung parang introduction ko kung anong gusto kong gagawin sa Senado. Pero bago ko malimutan, kung ako po'y may halal, ako po'y laging magagamit ng maitim na barong Tagalog. Dahil maitim po ang bansang Pilipinas, dahil napabayaan ang basic sector natin. Pasensya po sa Tagalog ko dahil ako po'y pinanganak sa Basilan. Kasama ko yung mga Abu Sayyaf at ibubuto nila siguro ako. Ang nanay ko sa Cebu at ang tatay ko sa Ilocos na nasiraan na naman ng bilyon-bilyon na mga palay. Sir, excuse me po. Sir, Yeah. tapos na po yung 2 minutes ni sir. Tapos na yung 2 minutes ko. Opo. Anyway, meron akong ibigay ko na lang mamaya, mag-share na lang kayo yung public statement ko, pero I'm open for questions as to what I would be doing in the Senate. Okay. Question po. Dwight, from Rappler, sir, sa may kanan. Hello po, Rappler. sir. Good afternoon. Salamat Sige, sir, po. Dwight. ano pong gagawin nyo? Anong ihahain yung mga panukalang batas kung sakaling mahalal po kayo sa Senado? Actually, nasa statement ko. Pero number 1, ano po, ang Senado ngayon ay parang kailangan ng bagong mukha. So, ang unang gagawin ko ay sa opisina ko, meron akong People's Day, Lunes at saka Huwebes. Ibig sabihin, hindi na kailangan kayo makipag-appointment sa akin, lalo kayong taga-media. Kung may magsumbong sa akin na may scope, anytime makapasok kayo. Siguro exempted kayo sa pagpasok sa opisina ko dahil ang gagawin ko, maganda ako ng 10,000 na folder. Bawat pupunta doon sa People's Day, may number siya at may folder siya. At para madali niyang ma-follow up, kung sakali man, kailangan niyang i-follow up. At ito'y mag-organize ako ng youth movement na bawat folder, 5 youth ang maghahawak niyan at sila mag-follow up sa mga opisina ng gobyerno natin at sila na rin ang tigasumbong ko. Yun po ang unang gagawin ko doon. Ang ikalawa po ay pinaglalaban po ko yung farmer rights. Hindi ba may human rights, may gasto pa ang gobyerno? Hindi ba may consumer protection rights? Kung ano pang mga rights na nandyan. Ang farmer rights po na pag-iwanan, pero kadamihan po ng mahirap sa Pilipinas ay mga magsasaka, lalo na yung 3 million na small holder farmers na 1 hektarya lang ang lupa nila. Mahal na ngayon ang inputs. Kailangan nilang ma-organize na, ma-cluster, ma-consolidate. Ang tawag po namin dyan, Get Smart Farms. Nasa YouTube yan. Sa YouTube, nakalagay sa Politics Today, Talk News TV, Part 2, March 25, 2017 pa.
Yun po ang pinaglalaban natin for the last 53 years na dapat mangyari sa Pilipinas. So, isa lang yan sa, dalawa yan sa kasagutan ko sa tanong ng tiga Rappler. Pero pwede bang masabi ko rin na ako'y naniniwala na mananalo dahil ang pinaglalaban natin ay yung 3 million farmers, 10 million indigenous people, 1 million fishermen na ang mga asawa nila, binebenta nila ng 300 pesos bawat gabi para lang may maibili ng bigas. Lalo na po doon sa may West Philippine Sea. So, yun po ang lalagyan natin ng importansya. Sa unang taon ko siguro po yun. At ang political platform po ay to convince the government and Congress to have a paradigm shift in budgeting agro-industrial hubs, not PUGO hubs, to be owned by the producers with professional management to serve as catalysts in promoting the circular economy for nation building and job creation to the millions of agricultural graduates and unemployed professionals. Alam ba ninyo, yung mga scholar natin ng bayan, 70% walang trabaho ngayon. Bakit walang trabaho? Dahil ang budget natin sa agriculture is 10% lang. Anong job creation na magawa niyan? So, yun po ang ipapanukala natin na dapat mabaliktad ang budget. Dapat mas marami ang budget ng food security in addition to the education. Yung national security po ay ibang usapan po yan. Pero ang atin lang po ay madagdagan dapat ng budget para sa agrikultura kahit na abot man lang ng 1/3 of the total budget. Para po may magawang public investment para magkaroon po ng additional 1 million hectares. Alam po nyo, nung ginawa ng irigasyon, 50 million lang po tayo. Ngayon, 110 million tayo. Mula kay Marcos, dapat naglagay ang mga bagong presidente ng mga 100,000 hectares every year sa irigasyon. Hindi po tayo sana naghihirap ng bigas ngayon. Kaya ko tinanong, habang ganitong sitwasyon natin, kahit kailan hindi kayo makatikim ng masarap na bigas. Pero kung manalo tayo at magawa natin itong programang ito, lahat kayo makatikim ng milagrosa na bigas. Yun lang po ang sagot ko sa Rappler. Thank you po. Thank you. Meron pa pong magtatanong. Nasagot ko na ho lahat. Sir, wala na po. Okay na po, sir. Okay na po yung 8 minutes niyo, sir. Tapos na po. Okay na. Okay. Maraming salamat po. Sana na ipaabot ko sa inyo ng message ng mga magsasaka at mga isda natin. Sir, maraming salamat din po. Sir, sa gitna na po kayo.